sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At Patrolwoman Janina Aguas mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Kapwa Guardia, pinagsasaksak sa Caloocan. Suspect arestado ng pulisya. Mahigit 2 milyong halaga ng ilegal na droga nasabat sa bypass operation sa Marikina City. At 2 individual, kalaboso matapos mahulihan ng baril at ilegal na droga sa Davao City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nasabat ng Marikina City PNP ang tinatayang mahigit 2 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa matagumpay na bypass operation na isinagawa sa nasabing lungsod. Ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual na matagal nang minamanmana ng mga otoridad. Nakibalita dyan si Patrolman Reynan Jade Graver. Walang kawala ang isang high-value individual na drug suspect sa bypass operation ng mga tauhan ng Marikina City Police Station, Drug Enforcement Unit, sa Barangay Nangka, Marikina City. Nakipagtransaksyon ang operatibang nagpanggap na buyer sa suspect na kinilalang si alias Robin, 32 anyos, at residente ng San Mateo, Rizal. Nagpositibo ang transaksyon nang mabilhan ang suspect ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay mas marami pang mahuling mga illegal na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, lalo na yung mga nagbebenta. Maraming salamat. Sa nasabing operasyon, nakuha mula sa suspect ang 9 pieces heat-sealed transparent plastic sachet at 4 pieces knot-tied transparent plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 295 grams at may estimated standard drug price na 2,006,000 pesos. Ang suspect ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos basahan ng kanyang karapatan ang suspect, ay pansamantala siyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Samantalang ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay nasa kustodiya na ng EPD Forensic Unit para sa kaukulang eksaminasyon at disposisyon. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Sa mabilis na pagresponde ng mga tauhan ng Caloocan City PNP, arestado ang isang security guard matapos itong pagsasaksakin ang kanyang kapwa-gwardiya sa lungsod ng Caloocan. Ang report mula kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Sa agad pagresponde ng mga otoridad,
Naaresto ng mga kapulisan ng Caloocan City Police Station ang isang 21 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ang kanyang kapwa security guard sa loob ng kanilang barak sa barangay 137 Caloocan City. Nangyari ang pananaksak sa gitna ng kanilang inuman matapos ang mainitang pagtatalo. Kumuha ng pataliman suspect at sinaksak ang biktima bago tumakas sa kabutihang palad. Isang saksi ang nakahingi ng saklolo sa mga nagpapatrulyang mga kapulisan. Agad nilang inikutan ang lugar at naaresto ang tumakas na suspect. Dinala agad ang biktima sa ospital na kasalukuyan nagpapagamot matapos magtamo ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan habang isinailalim naman sa medikal na eksaminasyon ng suspect bago i-turn over sa mga investigador para sa kaukulang disposisyon. Na-recovery sa crime scene ang ginamit na patalim. Patuloy ang investigasyon sa kasong frustrated homicide. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glacelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Naaresto ng pulisya ang isang most wanted na individual sa isinagawang operasyon sa bayan ng Piat, Cagayan dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Corporal Roldan Giyab sa report. Arestado ang isang most wanted person sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa bayan ng Piat, Cagayan nito lamang ika-16 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek na si alias Makoy, 43 taong gulang, isang taxi driver at residente ng nasabing bayan. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Edmar P. Castillo Sr., presiding judge ng Regional Trial Court sa Tuaw, Cagayan. Nahaharap si Makoy sa 4 na bilang ng paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May itinakdang kabuang piyansang 288,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng Piat Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Cagayan Police Provincial Office, 202nd Maneuver Company ng RMFB2 at 4th Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company. Patuloy ang pagtutok ng Piat Police Station at iba pang unit ng PNP sa paghuli sa mga individual na may kinakaharap na kaso upang mapanagot sa batas. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Giyab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Giyab. Nasa kote ng mga operatiba ng Northern Police District Drug Enforcement Unit ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Valenzuela, kung saan nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 80 gramo ng hinihinalang shabu. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Glacelan Esperanza. Sa kabila ng masamang panahon at pagbuhos ng ulan, matagumpay pa rin naisagawa ng mga operatiba ng Northern Police District Drug Enforcement Unit, katuwang ang Substation 7 ng Valenzuela City Police Station, ang isang anti-illegal drug operation sa Barangay Bignay, Valenzuela City. Naaresto sa operasyon ang isang hinihinalang tulak ng illegal na droga na kinilalang si alias Eseng, 33 anyos, isang construction worker. Nasamsam mula sa kanyang 80 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 544,000 pesos. Ang naturang operasyon ay bahagi na pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO. Patunay ito na kahit umuulan, hindi hadlang ang panahon sa patuloy na pagtugis sa mga sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Ang nakumpiskang ebidensya ay isa sa ilalim sa pagsusuri ng Northern Police District Forensic Unit habang ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glacelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Mas pinaigting ng Nueva Ecija PNP ang presensya ng kapulisan sa iba't ibang paaralan sa buong lalawigan bilang bahagi ng seguridad at kaayusan sa pagbubukas ng klase ngayong Balik Eskwela 2025. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Janice Bulahaw. Umabot sa 246 na pulis ang ipinakalat ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa kabuuang 104 pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan para sa pagbubukas ng klase.
Ayon kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director ng NEPO, nagtayo sila ng 32 Police Assistance Desk malapit sa mga paaralan upang tumulong sa mga mag-aaral, magulang at mga kawani ng paaralan. Bukod dito, 89 pulis ang nakatalaga sa mobile patrols habang 66 naman ang magsasagawa ng foot patrols sa mga lugar na matao at itinuturing na critical zones. Nais naming masigurong makakabalik sa paaralan ang ating mga kabataan ng walang takot at ligtas mula sa anumang kapahamakan. Ang ating mga pulis ay naroon upang magbigay ng proteksyon, gabay at suporta, ani ni Police Colonel Hermino. Dagdag pa niya, ang presensya ng kapulisan ay isang pagpapahayag ng paninindigan sa paglikha ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran na angkop sa pagkatuto. Sa lungsod ng Cabanatuan, 26 na pulis din ang itinalaga bilang bahagi ng seguridad para sa pagbubukas ng taong panuruan 2025-2026. Ang naturang inisyatibo ay alinsunod sa direktiba ng pamunuan ng Philippine National Police na tiyakin ang maayos, payapa at ligtas na pagbubukas ng klase sa buong bansa. Patuloy rin ang NEPO sa pagbibigay ng seguridad at serbisyo publiko sa lalawigan ng Nueva Ecija. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Matagumpay na isinagawa na ang kauna-unahang Provincial Youth Development Session sa lalawigan ng Apayao sa pangunguna ng kapulisan. Katuwang ang pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Alamin ang mga naging kaganapan mula kay Patrolwoman Jezebel Moyaw. Matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang Provincial Youth Development Session sa Apayao Tourism and Sports Complex, Luna, Apayao, kamakailan. 3 araw itong isinagawa sa pagtutulungan ng 1st Apayao Provincial Mobile Force Battalion, 1505th Maneuver Company RMFB 15 at pamahalaang panlalawigan ng Apayao, katuwang ang mga youth development focal persons ng DSWD, SWAD, PLGU at mga lokal na opisyal ng kabataan. Mahigit 180 kabataan mula sa 7 bayan ng Apayao ang lumahok, mga SK officials, estudyante at out-of-school youth na kinatawan ng boses ng kabataang Apayao. Layon ng aktibidad na hubugin ang kaalaman, kasanayan at pananaw ng kabataan sa tungkulin nila sa sarili, pamilya at komunidad. Tampok ang mga talakayan, workshops at mga paligsahan tulad ng banner making, group yells at ang Amazing Race Team Building Challenge. Pinarangalan sa pagtatapos ang mga natatanging kalahok at grupo sa pamamagitan ng sertipiko at cash prizes. Patunay ito na ang kapulisan ay katuwang sa paghubog ng kabataan tungo sa mas ligtas at maunlad na kinabukasan. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jezebel Moyaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Moyaw. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nakumpiska ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu mula sa 2 high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa city proper, Iloilo City. Patuloy naman ang PNP sa pinaigting nitong kampanya laban sa ilegal na droga. Sa ilalim ng direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, upang masawata ang operasyon ng mga sindikato at masiguro ang kaligtasan ng bawat komunidad sa bansa. Patrolwoman Andrea Dominic De Palubos sa balita.
Sa walang humpay na operasyon ng mga kapulisan sa rehiyon ng Western Visayas laban sa iligal na droga, matagumpay na naaresto ng kapulisan ang dalawang high-value individual sa Zone 3, Barangay Tansa, Esperanza City proper. Nito lamang 17 ng Hunyo taong kasalukuyan. Sa pangunguna ng Regional Police Drug Enforcement Unit, naaresto ang mga sospek na kinilalang sina alias Jerbel, 41 taong gulang at alias Sander, 37 taong gulang at pawang mga naitalagang high-value drug personalities. Nakuha sa mga nahuling sospek ang humigit kumulang 305 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may market price value na tinatayang 2,074,000 piso kalakip ang buy-bus money at iba pang mga non-drug items. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang dokumentasyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binati naman ni Police Brigadier General Jack L. Wangki, Regional Director ng Police Regional Office 6, ang operating unit sa matagumpay na pagkakaaresto sa mga drug personalities. Ang matagumpay na akbang na ito ng ating mga kapulisan ay isang patunay na hindi tumitigil ang Philippine National Police upang masigurado at mapanatili ang kaayusan ng komunidad sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palobos. Kalaboso ang isang high-value target sa ikinasang buy-bus operation sa bayan ng Dawis, Bohol, kung saan nasamsam ang mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Tungayan ng report ni Patrolwoman Flora May Azares. Aabot sa tinatayang 748,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Bohol sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Purok 6P Barangay Bingag, Dawis, Bohol noong ika-15 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pumarejos, Hepe ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Bohol Police Provincial Office, ang sospek na si Elias Sani, 33 anyos, construction worker at residente ng Purok 7 ng nasabing barangay. Bandang alas 9:46 ng umaga nang ikinasa ang nasabing operasyon na humantong sa pagkakadakip ng sospek at pagkasabat ng 4 na medium heat sealed sachet ng hinihinalang shabu na aabot sa 110 gramo at may halagang 748,000 pesos. Kabilang din sa mga nakumpiskang ebidensya ang isang sling bag, Android na cellphone, isang Yamaha Aerox 155 at buy-bust money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dawis Municipal Police Station ang sospek at inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng mga kapulisan laban sa ilegal na droga upang panatilihin ang kaayusan at kaligtasan sa buong lalawigan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hindi na nakapalagpa ang dalawang suspect matapos mahulihan ng ilegal na droga at baril sa isinagawang buy-bust operation sa Davao City. Patuloy naman ang PNP sa pagpapatupad ng maigting na kampanya laban sa ilegal na droga at loose firearms. Bilang bahagi ng advokasya nitong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Shaira Rose Aquino. Tagumpay na operasyon laban sa iligal na droga at baril ang isinagawa ng mga operatiba ng Bahada Police Station nitong Hunyo 16 sa Santo Rosario Kilometer 12 sa Davao City at nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang individual na sangkot umano sa iligal na aktibidad. Kinilala ang mga sospek na sina alias Dodoy, 53 anyos, isang driver at alias Ivy, 32 anyos, isang helper at parehong residente ng nasabing lugar. Sa buy-bust operation, nakuha mula sa mga sospek ang tinatayang 40,000 na halaga ng hinihinalang shabu, isang unit ng kalibre 45 na baril, isang magazine, 3 bala at iba pang ebidensya. Naharap ngayon ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa Republic Act 10591
o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman ang pinaigting ng kampanya ng kapulisan sa Davao City laban sa iligal na droga at mga kriminal na elemento upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At para sa huling balita, aktibong nakiisa ang mga opisyal ng Cotabato City Police Office sa isinagawang coordination meeting para sa nalalapit na nationwide simultaneous earthquake drill bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa mga sakunang dulot ng lindol. Ibabalita yan ni Patrolwoman Leonora Gawang. Aktibong nakiisa ang Cotabato City Police Office sa isinagawang coordination meeting kaugnay ng nationwide simultaneous earthquake drill sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Rosario High 10, Cotabato City nito lamang 17 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni na Police Lieutenant Colonel Carmelio S. Moncas, Chief ng City Operations Management Unit, at si Police Lieutenant Rochelle D. Evangelista, Chief Public Information Officer. Ang pagdalo sa naturang pagpupulong sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Giben M. Bungkayaw, City Director, katuwang rin sa aktibidad ang Bureau of Fire Protection at iba pang mga kinaukulang ahensya. Layunin ng pagpupulong na pagtibayin ang kahandaan ng bawat ahensya sa pagtugon ng mga insidente ng lindol, bago, habang at pagkatapos itong maganap. Binigyang diin din ang pagpapalakas ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga tanggapan upang mapabilis at mapahusay ang disaster response operations. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan at kahandaan ng bawat mamamayan sa panahon ng mga kalamidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At iyan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group at Patrolwoman Janina Aguas mula sa Manila Police District, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.